14 na kaso kabilang na ang katiwalian ang isinampa ng Ombudsman laban kay dating Vice President Jejomar Binay kaugnay sa di manoy maanumalyang pagpapatayo sa Makati City Hall Building 2. Giit naman ang kampo ni Binay, paraan lang ito para ilihis ang atensyon ng publiko sa reklamong inihain din sa Ombudsman kaugnay ng DAP o ng Disbursement Acceleration Program laban sa mga opisyal ng Liberal Party. May report si Sandra Aguinaldo. 2 linggo mula nang matapos ang panunungkulan bilang Vice-Presidente, kinasuhan ng Ombudsman si dating Vice President Jejomar Binay sa Sandigan Bayan. 4 na kaso ng katiwalian, 1 kaso ng malversation at 9 na kaso ng falsification of public documents ang kakaharapin ni Binay. Kaugnay ito ng umunoy overpricing sa pagpapatayo ng Makati City Hall Building 2 na sinimulang itayo noong taong 2007 noong mayor pa siya ng lungsod. Ituloy ang construction nito sa termino ng kanyang anak na si dating Makati Mayor Junjun Binay, kaya kasama rin siya sa kasong katiwalian at malversation o paglustay ng pondo ng gobyerno. Dawit din ng ilang opisyal ng Makati City Hall na sangkot sa pagtatayo ng building mula 2007 hanggang 2013. Halos 1.5 taon ang itinagal ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Subcommittee sa mga aligasyon ng katiwalian laban kay Noy Vice President Binay. Ni isa sa 25 pagdinig ng Senado hindi sinipot ni Binay. Pero sa unang pagdinig, humarap ang kanyang anak na si Noy Makati Mayor Junjun Binay para pubulaanan ang mga aligasyon. Ang ginawa po namin ay isang world-class building na pinakikinabangan ng mga taong gagamit nito. Mga empleyado namin at ang libo-libong residente at kliyente ng Makati. Pero ayon sa mga dating opisyal ng Makati, sinadyang lutuin ang bidding sa proyekto para masigurong mapupunta ito sa pinaboran di umanong contractor ni Binay na Hillmarks Construction Corporation, bagay na ipinunto rin ng Ombudsman. Paano nyo ito ginagawa? Halimbawa po, yung dito sa Hillmarks Construction, ang ginawa ho namin, pinagsubmit na ho namin ng bidding documents yung Hillmarks. Tapos, chinek ho namin yung completeness ng papel nila, kung talagang responsive. So, bago namin pinaselyuhan sa kanila. Tapos noon, kami na ho yung kumuha ng magiging kalaban nila. Dagdag pa ng Ombudsman, nilabag daw ang procurement process ng i-award ng kontrata sa Mana Architecture and Interior Design Company. Wala raw kasing bidding at agad na binayaran ng 11 million pesos kahit hindi natupad ang plans and specifications ng building. May sabwatan daw ang mga akusado para palabasing nagkaroon ng anunsyo sa isang dyaryo ang public bidding. Peke raw ang back resolution na nagdedeklara sa Hillmarks bilang lowest bidder. Dumating sa Sandigan Bayan ang isang nagpakilalang abogado ni Binay pero kumuha lamang ito ng kopya ng mga isinampang kaso at hindi nagbigay ng pahayag. Sinubukan namin kunan ng pahayag si Binay pero hindi ito nagpaunlak. Pero ayon sa kanyang spokesman, handa si Binay na harapin ang mga nag-aakusa sa kanya at linisin ang kanyang pangalan. Dagdag pa nito, ang kaso daw ay paraan para ilihis ang atensyon ng publiko sa reklamong inihain din sa Ombudsman kaugnay ng Disbursement Acceleration Program o DAP laban sa mga leader ng Liberal Party. How do you divert yung galit ng mamamayan na naalala ang ginawa ng nakarang administrasyon sa DAP, yung maanumalyang paggamit nito? Siyempre, ilabas mo si Jojo Binay para matuon sa kanya yung galit ng taong bayan. Kinuna naman ang pahayag ng GMA News si Ombudsman Conchita Carpio Morales tungkol sa pahayag na ito ng kampo ni Binay, pero ayaw na raw niyang patulan pa ang pahayag na ito. Ikinatuwa naman ni Renato Bondal at Nicolas Enciso na nasa Sandigan Bayan na ang reklamong isinampa nila laban kay Binay at iba pa. Si Bondal ay dating kaalyado ni Binay, habang si Enciso naman ay dating kalaban ni Binay sa politika. Inaabangan pa rin daw nila ang ilang reklamo ng plunder laban kay Binay. Sabi naman ng Ombudsman, patuloy ang investigasyon sa iba pang reklamo laban sa dating Vice-Presidente, tulad ng umunoy overpriced na pagtatayo ng nursing building ng University of Makati at Makati Science High School, maging ang pagbibenta ng lupa ng Boy Scouts of the Philippines. Ayon kay Senador Antonio Trillanes IV, ipinapakita nitong may basihan at hindi lamang politika ang Senate investigation kaugnay sa Makati Parking Building. Sandra Aguinaldo, GMA News.